Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, magkasintahan sina Jomel at Katrina. Nagtapos ng kurso ng agrikultura si Jomel, pero mas ginusto niyang magsaka sa minana niyang lupa kesa magtrabaho sa opisina. Sinabi niya kay Jenna na gusto niyang gamitin ang pinag-aralan niya sa sariling lupa at ayaw niya yung may boss. Kaya hanga si Jenna sa naisipan ng binata, lalo na sa kasipagan ni Jomel. Pumayag naman si Katrina na pumasok kina Don Manolo bilang katulong pagkatapos payagan ni Jomel ang nobya niya. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Mawawala ang Pag-ibig. Dito sa ating dulang Himig ng Pag-ibig. Salamat, Mang Manolo. At aasahan ninyo, magsisipag ako. Ang taong masipag, malapit sa kanya ang biyaya. Opo, Mang Manolo. O sige, tignan mo na yung trabaho mo, pero unahin mo yung labada mo. Dahil kailangan ng anak ko ang uniforme sa trabaho niya. Opo. Sige po, Mang Manolo. Maglalaba na po ako. Iwan ko na kayo diyan. Sige. Maganda ang anak ni Simo. Tamang-tama ang tangkad niya. Morena. Pero parang nangungusap ang kanyang mga mata. At kulot ang mga napakaitim na buhok niya. Oh, ano ba itong nararamdaman ko? Parang bumata ang pakiramdam ko nang makita si Katrina. Sa bagay, matagal nang namatay ang dati kong asawa na si Minerva. Hindi rin siguro masama kung mag-aasawa akong muli. Nagsimula na pala si Katrina bilang katulong kina Don Manolo. Oo, Jenna. Oh, bakit iba yung ngiti mo? Wala. May sumisiksik lang sa isipan ko. Oh, ano yan? Mayaman at matagal na balo si Don Manolo. Ha? Ano naman kung byudo? Hindi ko inuunahang mangyayari, friend. Pero,
maganda ang nobya mo. Paano kung maakit ang matanda at gusto niyang maging asawa si Katrina? Ano? Oh, gaya ng sinabi ko hindi ko pinapangunahan ang mangyayari. Pero, hindi natin alam kung ganyan ang kahihinatnan. Jenna, tapat kami sa isa't isa ni Katrina. Hindi niya magagawa na ipagpalit niya ako. Oo naman. Pero paano? Kung gagawa ng paraan ang matandang balo para maging asawa niya si Katrina? Ano? Kanina pa nakaalis si Jenna. Pero hindi malis sa isipan ko ang sinabi niya. Kaya ni Katrina na ipagpalit ako sa mayamang matanda. Pero, paano? Kung totoong gagawin ni Don Manolo ang sinabi ni Jenna. At gagawin niya lahat. Hindi maaari. Hindi maaari na magtagumpay na maging asawa niya si Katrina. Ay, sandali lang. Andyan na. Ay, Kumusta po, Mercedes? ikaw pala, iho. Ay, halika. Pumasok ka. Salamat, Aling Sedes. Eto po, kunin ninyo para iluto yung pakbet. Ay dako, ang dami namang gulay itong binibigay mo. Maraming bunga ang mga itinanim kong gulay, Aling Sedes. Oo nga pala. Si Katrina, dumating na po ba? Ay, wala pa. Pero maya-maya, andito na yun. Hintayin ko na lang siya, Aling Sedes. Kasi nasasabi ka kong makita at makausap siya. Sige. Hintayin mo na lang. At sandali idalhin ko lang sa kusina itong mga gulay na binigay mo. Opo, Aling Sedes. Oh, Sedes, sino bang nagbigay ng mga gulay na ito? Ay, si Joel. Andun siya sa salas. Ay, ganoon ba? Oo. Sabik na raw niyang makita at makausap si Katrina. Kaya pumunta rito. Ay, baka matagalan pa na umuwi si Katrina. Sandali lang, andyan na yan. Mang Simo, Aling Sedes, baka gabi nang uuwi si Katrina. Kaya sunduin ko na lang doon sa bahay ni Don Manolo. Ano? Malapit na pong dumilim, pero wala pang anak ninyo. Kaya susunduin ko na lang sa bahay ni Don Manolo dahil kahit doon na lang ako sa kabilang kanto. Ay, sige, ikaw ang bahala, iho. Mas mabuti nga kung sunduin mo na para may kasama siyang pauwi. Opo, Aling Sedes. Alis na po ako. Sige. Girl, I need you. I need your love. Sino kayang kumakatok? Wala naman akong inaasahang bisita na pumunta rito. Sandali lang. Jomel.
Anong ibig sabihin nito? Gabi na. Ba't pumunta ka dito? Magandang gabi po, Mang Manolo. O ba't ka napunta rito? Sunduin ko po sana si Katrina, Mang Manolo. Ano? Opo, Mang Manolo. Gabi na. Baka takot po siyang umuwing mag-isa. Hindi na kinakailangang sunduin mo ang aming katulong. Ano po? Sige, umuwi ka na. Hintayin ko na lang po. Matagal pa bago siya uuwi. Basta, hintayin ko na siya. Dahil gabi na at wala siyang kasama na uuwi. Sandali nga. Manliligaw ka ba kay Katrina? O kaya girlfriend mo na siya? Girlfriend ko na po siya, Mang Manolo. Ano? Opo. Magnobyo kami ni Katrina. Ganun ba? Sinasabi ko na sa'yo, hindi ko gusto na nagpupunta ka dito para istorbohin mo lang si Katrina. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho. Hindi ko po istorbohin. Kung ayaw ninyo na hintayin ko dito sa loob ng bahay ninyo, doon na lang po ako sa labas. Umuwi ka na. Ako na ang maghahatid sa kanya. Hindi na po, Mang Manolo. Hintayin ko na lang siya sa labas. Ay, gabi na pero wala pang anak natin. Ay, baka maya-maya andyan na yun. Kasama si Jumel. Ay, mabuti naman at kasama niya si Jumel na uuwi. Oo, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Dahil sinundo ni Jumel ang anak natin. Ay, matyaga talaga si Jumel. At sana ay hindi siya magbago. Siguro naman na hindi. Dahil mahal na mahal niya ang anak natin. Sa palagay ko, hindi siya magbabago. Mahal niya si Katrina. Kaya kung pwede lang siguro, magpakasal na sila. Abay, oo, Sedes. Sana hindi magbago ang pagmamahal ni Jumel kay Katrina. Yun nga, sana nga. Yung sinasabi mo na sana ay magpakasal na sila, ay hintayin mo na lang na sila ang magsabi niyan. Ang daming lamok dito sa silong ng mangga na pinaghihintayan ko kay Katrina. Luko-luko ang matandang yun. Sinabi na siya ang maghahatid kay Katrina. Hindi pwede. Dahil ako ang nobyo ni Katrina. Kaya dapat na ako ang kasama niya na umuwi at maghahatid sa bahay nila. Hindi ko papayagan na iba ang maghatid sa nobya ko. Hintayin ko na lang ang paglabas niya sa bahay ni Don Manolo. Sige po, Mang Manolo. Alis na po ako. Ihatid na kita, Katrina. Ay, Katrina! Manolo. Katrina! Ha? Kanina pa kita hinihintay. Ay, Ako na ang maghatid sa bahay ninyo. akala ko umuwi ka na, Jumel. Hindi pa, dahil hinihintay kita. Ay, salamat. Sinabi ko naman sa iyo na ako ang maghahatid kay Katrina. Ha? Pero ang tigas ng ulo mo, ha? Ako ang nobyo ni Katrina, Mang Manolo. Kaya dapat lang na ako ang kasama niya. Siya na ang kasama ko na pauwi, Mang Manolo. Salamat na lang sa inyo. Ay, Jomel, sa susunod, huwag mo nang sunduin si Katrina, ha? Ako na ang maghahatid sa kanya. Maliwanag? Hindi po pwede. Malaki ang karapatan ko dahil ako ang nobyo niya. Halika na, Katrina. Umuwi na tayo. Loko-loko ang amo mo. Ipinipilit na siya ang maghatid sa'yo.
Yun nga eh. Kaya sinasabi ko, may malasakit sa akin ang matandang ngayon. Hindi ko alam kung nagmamalasakit. Baka may ibang dahilan. Jomel, Ayaw niya na hintayin kita sa loob ng bahay niya. Kaya napilitan ako na hintayin ka sa labas. pasensyahan mo na lang siya. At sinabi pa na hindi na kita sunduin at siya na ang maghahatid sa'yo. Ay, wag mo na akong sunduin para hindi ka mapagod. Hindi pwede. Susunduin kita pag alam kong gagabihin ka. Pero kung maaga kang pauwiin, hindi na kita susunduin. Sige, ikaw ang bahala. Para hindi natin pag-awayan yan. Basta, sunduin kita kung gagabihin ka. Susunduin kita at walang makakahadlang sa akin. Kahit ang matandang Manolo na yon. Ano? Ang masasabi ko sa'yo, parang may ibang hangarin sa iyo. Ha? Ikaw naman? Oh, bakit niya ako pinipigilan na sunduin kita? Ano ang gusto niyang mangyari? Girl, I need you. I need your love. Nakakainis ang matandang Manolo na yon, Jenna. Hindi pa naalis ang init ng ulo ko sa kanya. Bakit naman mainit ang ulo mo sa amo ni Katrina? Paano? Ipinipilit niya kagabi na siya ang maghahatid kay Katrina doon sa bahay nila. Ano? Oo, Jenna. Pero hindi ako pumayag. Hindi siyang masusunod dahil ako ang nobyo ni Katrina. Oh, friend, mabuti ang ginawa mo. Hindi ka pumayag. At alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Oh, ano? Huwag ko na raw sunduin si Katrina. Huh? Bakit daw? Siya na raw ang maghahatid kay Katrina doon sa bahay nila. Oh, ano naman ang sinabi mo at gagawin mo ba, friend? Basta susunduin ko siya kung alam kong gagawin si Katrina. Di ba sinabi ko na sa iyo, Jomel? Jenna, Timbangin mong mabuti. Kung ako sa iyo, ay paalisin ko na lang si Katrina bilang katulong ng matandang balo. ano? Aba, hindi ko pwedeng diktahan si Katrina. Baka magalit ang mga magulang niya sa akin. Well, kung ganoon, isa lang ang kalutasan niyan, my dear friend. Ano? Sabihin mo kay Katrina na magpapakasal na kayo bago pa agawin ng iba. Ano? Nag-iisa na naman ako dito sa kubo, sa aking farm. Nagpaalam na si Jenna dahil may gagawin daw siya. Mabuti na lang at matyagang pumupunta rito para may makausap ako. Larawan ng isang Pilipina at may katangian na simple kung manamit at mahinhin na kumilos. Nakatapos ng 2 taon na vocational course. Pero hindi siya makapunta sa lungsod para makahanap ng trabaho. Dahil hindi niya maiwan ang mga magulang niya dahil matatanda na ito. Gaya ni Katrina, lumaki dito sa probinsya at wala akong masasabi sa kanya. Hindi sila nagkakalayo ng ganda. Pero kay Katrina ako naakit. Ay, bakit hindi na naman maalis sa isip ko ang sinabi niya tungkol kay Katrina?
at ang ginagawa ng matandang Manolo. Totoo kaya na may gusto ang matandang yon? Ang daming damit ng nurse na anak ni Mang Manolo. Marami siyang pinagpalitan. Kaya, ang dami kong labahin. Ay, ang hirap. Katrina, Ay, po. itigil mo muna ang paglalaba mo. At magmerienda tayo. Bumili ako ng bibingka. Wow, masarap yan, Mang Manolo. Oo, at bagong luto pa. Kaya itigil mo muna ang paglalaba mo. Magmerienda muna tayo. Opo. Siya nga pala, may binili pa ako para iuwi mo sa mga magulang mo. Ha? Ano? Napakabuti naman ninyo, Mang Manolo. Talagang ganyan ako. Pag masipag ang isang tao, lalo na pag maganda na tulad mo. Ho? Ano pong sinasabi nyo? Hindi naman po ako maganda. Totoo ang sinasabi ko, Katrina. Naiiba ang iyong kagandahan. Sige mga kasama. Oh, Sige. friend. Ah, Busy ka na naman dito sa bukid mo, ah. Jenna? Dahil sa ginagawang pag-spray at pag-abono, Sigurado na marami na naman ang bunga ng gulay mo. Dahil sa pag-aalaga mo lagi sa mga tanim mong gulay. oo, friend. Friend, talagang hindi na mahadlangan ang pagyaman mo, ah. Tiyaga lang, Jenna, para makaipon din ako. At hindi ako mahihiya kung maging asawa ko na si Katrina. Siya nga pala. Sinabi mo na ba sa kanya na magpapakasal na kayo? Hindi pa. Friend, hindi naman sa pinahihina ko ang iyong loob. Pero, alam mo ba na dadaanan ko sila ni Don Manolo? Na masayang masaya na nagmimerienda doon sa labas ng bahay ni Don Manolo? Ano? Uy, friend, may patapik-tapik pa si Katrina kay Don Manolo. Jenna? Kaya maging alisto ka sana. Baka ang inaasahan mong niluto na sinaing ay isusubo pa ng iba. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayang pinamagatang Kung Mawawala ang Pag-ibig. Dito sa ating dulang pinamagatang Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Easy. I've loved you for a long